Welcome back sa ating channel, mga ite. In today's... diba? Nakita nyo? Ibang-iba yung ating setting ngayon, mga mima. So, nandito ako ngayon sa Jilo Jilo. Ako ay nag-field visit. Nagmumukha akirang... Hola! Ito talaga, nag-field visit tayo dito sa Chihuahua. Here in today's video, talaga naman, ang pag-uusapan natin ay si Maya Credit. Diba? Si Maya Credit, maraming nagtatanong sa inyo. Kasi nga, madalas kong ginagamit si Maya Credit daw sa mga kinembular kong groceries, kung saan-saan ko nalang ginagamit, and then, maya pa cash out, ganyan, bayad ako, dapat ika-cash out ko din agad. Paano ba yung sikretong ginagawa mo, Team Marcos? Bakit laging nakakapag-cash out ka sa Maya Credit? Diba? Tara, yan ang aking ituturo sa inyong lahat. How to cash out Maya Credit, diba, sa inyong mga bangko. Or pwede sa e-wallet na GCash dyan, pwedeng i-transfer detail or i-transfer nyo mismo directly sa inyong mga banko para pag syuk-syuk nyo na lang saan, pag jusok-jusok nyo ng ATM niyo mas mabilis na lang din ang pag-cash out, hindi ba? Kasi minsan nagkaka-aberya ang GCash. Alam nyo naman na medyo ang daming issues about GCash, kinembular na yan. Pero ngayon, ang tuturo ko sa'yo, napakasimple lang, Mima. Kasi alam ko naman na gamit nyo na din ang Maya Credit as your payment method sa kahit saang mga stores. Ang hilig nating mag-grocery, hindi ba? Tapos, mostly talaga ng mga establishments na may mga pa-QR na lang. Ang bilis-bilis na lang, tita. Basta may internet ka, may cellphone ka, may app ka ng Maya Credit Kinembular or ibang wallet, di ba? Pwede mo ipakpak na lang, di ba? I-scan mo na lang, tita. And then, lalo sa mga department store like SM, di ba? All you have to just do, na lang, QR na lang, tita. And then, pwede nilang i-deduct automatically sa Maya Credit mo. Sa akin kasi, since ako mahilig ako mag-cash out, gusto ko cash kaya ika-cash out ka, tapos i-transfer ko sa aking bank account or ATM. Ganun ginagawa ko minsan. Mostly, yun yung ginagawa ko talaga. And then, pwede naman ding rekta na sa wallet ninyo sa Maya. Kasi may ATM naman kayo, hindi ba? May debit naman ang Maya. Ipakpak nyo na lang din, i-debit nyo lang sa department store or grocery store at kahit sa ang establishment na accepted ang Maya. Kasi Visa naman yung card, yung debit card. Kaya wag kayo. Akin na nga yung wallet ko. Ipakita ko sa kanilang aking Maya debit. Can you please get it, Mima? Okay, so papakita ko sa inyo ang itsura ng debit card ng Maya. Sa mga wala pang Maya debit card, pwede naman kayo mag-apply mismo sa app, tita. Nandun lang siya sa app, hindi nawawala. Kaso may fee nga lang, 200 pesos if I'm not mistaken. Pwede kayo mag-order ng Maya Credit Kinembular. Ay, hindi ko dala, tita, ang Maya ko. Wala sa aking wallet. Okay, hindi ko dala kasi nasa Iloilo kami in today's video. Kaya lang, hindi ko dala. Credit card ATM ng bangko, ibang bangko ang dala ko, tita. Okay, so ito na nga. Team Marcos, turuan mo naman kami paano mag-cash out kasi may mga hindi pa rin talaga gamay ang Maya Credit. May mga first timer, nagjutang-jutang, diba? At saka nag-apply, kaka-approve lang, mga ganar. May fee ba ang pag-transfer ng kaperahan from Maya Credit going to your Maya wallet or Maya wallet going to your bank account or sa GCash account or any other bank? Mima, turuan mo naman kami. Ang sikreto mo dito at Chihuahua. Okay, eto na nga. Okay, so as you can see, Mima, huwag yun ang pansin ng aking balance, aking wallet. O, diba? Ang taray. So, ganyan siya. So, all you have to just open the app. Okay? So, punta ka sa credit. Yun sa may tab na credit. O, taray, diba? As you can see, ang aking credit limit is 10,000. Hindi pa rin tumataas, Mima. So, first initial credit ko, may masabi lang. Ano ko lang sa inyo. May makwento ko lang.
8,000 ang aking first initial credit limit. Tapos after 3 months parang tumaas siya. Nakita siguro ng Maya Bank na lagi kong ginugorla-gorla itong Maya Credit, lagi kong ginagamit for payment ng bills, mga ibang kajutangan ko, at pag shopping kinembular. So, ayun, nakita. So, in-increasean siya up to 10,000 pesos pa lang, tita. So, ang pwede mo kasing majutang-jutang, if I'm not mistaken, up to 18,000 ang Maya Credit, okay? Ngayon, 10,000 pa lang siya. That's fine. Kasi, di ba, ayoko naman na ganong kalaking credit limit. Below the means naman talaga tayo, di ba? So, kailangan, pag jumutang-jutang tayo, below the means dapat. Hindi yung, alam mo yung parang nagmumukha ka ng syala-syala, pero ang sahod mo lang, tita, 10,000. Tapos, ang spending habit mo, tita, talagang sumusobra na. Sumusobra ka na. Sinampal yung sarili. Mga ganon. So, wag tayong impulsive ba yung tawag? Wag tayong impulsive shoppers o impulsive jutangeros. Kailangan natin i-controlin natin ang ating mga alindog at wag tayong basta-basta chumorba-chorba ng ating mga kajutangan, lalo sa mga credit limit na yan, at i-chuk-chak-chenes natin sa ating mga boylet. O, di ba? Ngayon, so since 10,000 peso ang available credit limit ko, ichuchuk-chak ko yan. So, ganito ang gawin nyo. Kapag meron na kayong credit limit na ganito, tita, ako kasi ang ginagawa ko, hindi ko siya sinasagad. Hindi ko sinisimot agad. Nagtitira pa din ako. At least 50% ng aking kinembular ang ito transfer ko. Mga ganun. So, pag meron na kayong ganyan, kung decided na kayong i-transfer, cash out tong pera na ito, gagawin itong credit limit na to, gagawin nating pera, di ba? I-kinembular mo na yan. All you have to do is just do Pero i-check muna natin magkano ba ang fees ng pag-transfer bago tayo mag-transfer. Kailangan alam natin yung terms and conditions. Yung fees na kaakibat ng pag-transfer ng kaperahan, hindi ba? So, dapat yun yung mga importante kailangan nyo malaman, mga mima. So, ito, as you can see sa aking previous transaction, dito tayo magre-refer. So, nag-transfer ako ng 5,000 pesos noong April 15, tita. Tapos, ang service fee niya, 424.50 pesos. That is actually equivalent to like 8.5%, tama? 8.49% service fee, tita. Tapos, meron pa siyang DST, which is a documentary stamp tax na tinatawag, which is 3 pesos and 8 cents. Okay, so ang total amount due na babayaran ko, 5,427 pesos and 58 cents. So, ayan nga, meron siyang service fee, mima, na 8.49%. Per transaction yan, per transaction. Every time na magka-cash out ka, merong 8.49% service charge. Iba pa yung malilate ka, late payment fee, iba pa yon. Tapos, I'm not sure kung ma-interest siya kasi never kong na-experience na ma-charge siya ng interest. I'm not really sure Pa-comment naman yung mga na late na dyan. Kung napatungan ba kayo ng interest aside from late fee, pa-comment naman kasi hindi ako aware kasi nagbabayad kasi ako on time. Diba, ang taray? Ang gagawin na natin, so Team Marcos, gusto ko nang mag-transfer, wag mo na akong ikinembular sa mga fees na yan. Agad-agad! Transfer mo na! Agad-agad si Diyang nikitang nakira. Ganon. So, i-click mo lang yung transfer to wallet. O, diba? Transfer to wallet and then, bubungad na sa'yo ito. Transfer to wallet, Maya Easy Credit. Ang taray. Tapos, ilagay-lagay mo na. I-chuk-chak mo na yung amount, tita. So, in my case, nag-transfer ako 5,000. So, 5,000 ang nilagay ko, mima. And then, continue mo lang. So, eto na yung breakdown ng charges. So, before mo i-confirm or transfer, i-check mo muna, tita, ang kaakibat na nilalaman na transfer ng Maya Credit. So, ito. Amount to be transferred is 5,000. Service fee, sabi ko sa inyo 8.49%. That's per transaction. Document stamp tax. Ayan siya. Ayan yung computation niya. Kayo nang bahala mag-compute. Total credit amount
ang aking due is going to be 5,427.58%. Okay, tapos nga ita-transfer ko na tita dun sa Maya wallet ko mismo ng dito sa app mismo. Okay, pinakpak ko na yan, transfer now. Nag-wait lang ako ng ilang seconds. Tita, ang bilis na transfer agad. So, makaka-receive din ako ng text message na transfer na siya. And magkano lang yung remaining credit limit ko. So, ayan, successfully transferred na Mima. And then, click done. Okay. As you can see, 5,000 na lang natitira kong credit limit kasi na-transfer ko na ang aking 5,000. Another 5,000, hindi ba? So, ayun na siya. Magpapakita agad dyan yung outstanding balance mo. Mag-a-appear agad dyan. Real time. Agad-agad. 5,427.58%. Ayan siya. So, wala pa yung due date kasi hindi pa siya cut off. Mga ganon. From time to time, check mo kung kailan. Sa akin kasi every 16th yung aking due date. Okay. Pagkapakpak ko sa aking wallet, tita, yan na, bumungad na ang 5,000 kinambalar. So, yun na yung 5,000, tita. Na-credit agad-agad. Ngayon, ang gagawin ko, gusto ko i-transfer sa akin. So, I decided to transfer sa aking GCash. Okay. So, hindi na sa bangko. Sa GCash na lang kasi nga, may paggagamitan ako. O, pwede naman sa ibang bangko. It's up to you. Ngayon, this time, gagawin ko sa GCash. Hanapin nyo lang yung G-Exchange Inc. or GCash. Siya na yan, tita. Okay, and then, enter mo na yung amount. So, syempre ako. So, yung transfer ko, 2,000 lang muna. O, diba? Hindi ko muna sinagad na 5,000. And then, you can do the purpose. Kung ilagay mo yung purpose, chuk-chak-chaka. Nilagay ko lang dyan. Mga personal, mga kinambalar. Tapos yung account number, yun yung phone number ng GCash mo. So, yun yung GCash number mo. So, yun na yan. Tapos yung account name. Pak-pak. Tapos continue. Okay. Confirm transaction. Tita, ayan, check mo mabuti kung tama yung destination. Okay, tama. And then, 2,000. Meron siyang transaction fee. 15,000. Hindi, 15 pesos lang. 15 pesos lang naman. Just the usual bank transfer fee, hindi ba? Okay, 15 pesos. Tapos yung purpose. And then, transfer now. And then, makakatanggap ka ng one-time PIN. O, pakpak mo lang yung PIN, then verify. Oh, pakak! Na-transfer na. Ayun yun, almost there daw. Done. Diba, na-charge na ako, nakaltasan na. Diba? Yung aking available wallet balance. O, taray. Tapos, eto na. Nakita ko na yung receipt. Makikita mo din yan. Ayan, na-transfer na daw. Pag-check ko ng aking GCash, Mima, nandun na nga siya. Yung 2,000 pesos kinambalar. So, ayun na siya. Ganyan kabilis mag-transfer ng kaperahan from Maya Credit going to your other bank account. So, recap lang tayo. So, jumutang ako ng 5,000 credit limit sa aking Maya Credit. Tapos, transfer ko na agad sa aking Maya wallet. Meron siyang service fee na 8.49%. That's per transaction. And then, transfer ko naman from Maya wallet ko going to GCash account ko, Mima. Ang transaction fee dyan is 15 pesos. That's per transaction din. Hindi ba? So, that's it, mga Mima. So, kung kinakailangan yun na talagang mag-transfer ng kaperahan from your Maya Credit. Kasi this is good for emergency purposes din, hindi ba? So, hindi lang pa shopping or regular purchases. You can use this kapag alam mo na, parang reservation. Ang ginagawa ko kasi pang-reserve ko to kapag talaga kinakailangan ko ng pera. Diba? Meron akong masisimot. Diba? May ganon. So, well, you just need to be a responsible jutangera every time, diba, na jujutang ka. So, yun lang naman. Be a responsible jutangera, mga Mima. Maraming salamat. And again, don't forget to subscribe. Click that notification bell para every time na magkakaroon tayong mga ganitong video review, kayong unang majajampunan. Thank you, guys. Bye! 2,000. Ayoko na!